Good morning world. This is naman siya ang inyong lingkod. Magluluto po tayo ng ating ginataang malunggay. Nagtataka kayo, nagpakulo na lang ako ng pangalawang gata kasi hindi ko na siya igigisa dahil ang ating ilalagay dyan ay nagmamantika na siya. Tsaka, ayan, ilalagay na natin ang luya. Pinaglalagay na natin ang mga luya. Ilalagay natin yung mga lamas dyan, yung mga sangkap na dapat igisa. Ilulubog na natin dyan ng sibuyas kasama na. At ang sili. Ayan, sili. Pagsamasamahin na at ang ating tanglad dyan. Kasama na si tanglad, si lemongrass. So, nandyan na si luya, sibuyas, at si sili, at si lemongrass. Tapos, pakukuluin lang natin yan. After nakulo yan, may balikan lang natin konti. Lagyan natin ng paminta, ayan, at asin. Yan lang aking nilalagay. Hindi po naglalagay si Girl Maji ng bechin, magic sarap, or nor cubes, o ano pang mga panglasa dyan. Asin at ano lang sa karamihan sa aking lutuin ha. Asin at paminta lang, tuyo, ganun. Nakulo na siya, ilulubog na natin si horseradish. Yung horseradish kung tatawagin sa amin na tayong mga Pilipino ay malunggay. Ayan, si malunggay po, ilulubog na ni Gran Maji dyan. Naghugas lang ako ng kamay ha, kasi nadikit kasi sa kamay ko ang mga dahon ng horseradish. Horseradish daw kasi sa English yan, di ba? Sabi ko nga, practice pa more. Ito yung ating Spanish na sardines. Wow! Spanish sardines ang ilalagay natin. Meron na po yan talagang literal na olive oil dyan. Olive oil. Sosyal ang Maji. Olive oil. Tapos, pisa-pisain muna natin siya konti. Alam nyo bakit pinahuli ko dyan? Yan. Kasi ang technique dyan, ako pinahuli yan kasi kailangan lubog muna yan sa ang ating malunggay. Lubog muna. Tapos, ilalagay ko na ang pangalawang gata. Nandyan. Ang pangalawang gata. Yan muna ilalagay natin bago yung ating Spanish sardines na dinurog-durog ko. Kasi pag inilagay natin yan dyan ng una ay madudurog siya, malalata po yung sardinas. So, hindi na siya masyadong fresh kainin. So, pinahuli ko po yan para medyo fresh po siya. Tapos, nung kumulo na, nilagay ko na lahat, pinahuli ko na ang ating Spanish sardines. Nandyan. O, diba? Tapos, kunting kulo na lang yan para medyo palutuin natin ang ating horseradish. Wow, horseradish talaga. Pinagdikdikan ang horseradish. Malunggay na nga. Mas madaling salita. Itagalog lang natin. Ayan, kasi trying hard ang Gran Maji mag-practice ng English. Okay. Kailangan magpa-practice siya ng English. Kaya pagtsagaan nyo na ang English ng Gran Maji. Ganar. Kibar ka dyan. Ayan, nilalagay na. Imikos-mikos na lang natin yan. Konting kimbot na lang yan at mikos-mikos. Yun na. Tapos na ang lahat. Very easy lang po yung gawin ang ating simple na lutuin na napaka sarap niya. Alam mo na regarding sa gata, ang mga Pilipino champion talaga dyan. Diba? Alam niyo yan. Lalo na mga probinsyano, mga Bicolano, at mga taga Mindanao, champion talaga sa regarding sa gata. Ayan. Pero ang gata, alam niyo naman, medyo healthy yan kasi hindi naman siya totaling maano ng mga cholesterol, hindi siya ma-cholesterol masyado dahil yan ay organic naman yan dahil niyog yan, diba? Pero instant nga lahat na ginawa ko, binili ko sa tinda, sa palengke na instant na, hindi ko alam kung malinis yung tubig na ginamit sa paggata niyan. Wow! Kiber, basta niluto siya, mamatay ang mikrobyo, diba?
Ayan, tikman na ni Grandma G kung anong lasa. Pero alam ko masarap talaga dyan ang lasa. Kunting sabaw lang po. Wala tayong nilagay na tubig dyan. Lahat ay nanggaling sa gata. Tanan. Diba? Ikaw na ang chef. Chef, wow, chef. Ay, Diyos ko, dahil ko ano. Baka mamaya maano tayo yan. Ngayon, tapos na siya. Okay na. Dagdagan pa natin ng paminta. Ayan. Pang paminta. Kunting asin pa. Diyos ko, di na nagkanda o gaga sa asin. Nung tinikman siguro ay medyo matabang pagdagdagan ng asin. Ayan. Hindi na kontento sa alatski. Ayan. Ayan, mukhang mabagbagsak pa yung aking ano. Lalagay na natin si kamatis. Si kamatis ay nagdagdag, nag-enhance ng konti, ano yan, parang konting asim-asim. Pero hindi natin siya dudurugin sa ibabaw lang siya para medyo fresh siya konti. Gano'n, sama lang din sa kulo-kulo. Tapos fresh siya, masarap siyang kainin. Tsaka nagbibigay siya ng kulay, design, whatever, ganon. Wow, si kamatis. See? May design na siya. Di mo nga malaman, akala mo siya isang pizza. Ganon. O, diba? Yan ang aking simple recipe by Grandma G. Ang ating ginataang malunggay. Easy lang po siya. At simple na simple ang ating mga ingredients. Madali lang siyang kuhanin. At murang-mura ang presyo. Hindi ka nagagastos ng mahal. May ulam ka na. Ganon. Alam mo kami, ang ulam namin isang putahe lang. Hindi kami nagdadalawang putahe. Ganyan kakuripot ang aking life kung sa katotohanan. Hindi kami nag-aksaya ng mga pagkain na dalawa, tatlo. Hindi. Insakto lang dyan. Kasi alam mo na, pag nagsayang ka ng pagkain, hindi rin maganda. Marami nagugutom sa kalsada, tapos magsayang ka ng pagkain, not good. Diba? It's a bad. Ganon. So, tinikman ulit ni Grandma G. Parang nakontento na siya sa lasa. Okay na yung alat. Ayan. Happy na siya dahil nakangiti na. Ang ibig sabihin, perfect na. Hindi man natin narinig kung anong sinasabi niya dahil nag-exmotion ang kanyang galaw. Pero, obviously, ayun na. Okay na. Tapos sinakpan ko na yung niluto ko dyan para sa aking anak na may sabaw kasi hindi pwedeng kumain ng ginataan ng aking warrior. Bawal sa kanya ang mga gata. Kaya may sarili siyang ulam na sinabay ko na sa pagluto dyan. Ngayon, ito na. Mukhang finished product na tayo. Pipicture na ata ni Grandma G. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil dito na matatapos ang ating video. Thank you very much for watching. See you on my next videos. Ayan, happy na. Natatapos na rin. At yun ay mamaya ihain na natin siya sa ating hapagkainan. Okay? This is Grandma G, inyong lingkod. Maraming salamat. Ayan, nag-exclamation na naman. As you can see, bumukal-bukal na po ang ating dishes. Tama ba dishes? Ang ating ginataang malunggay. Sus ko, ma-dishes naman tayo dyan. Parang napakarami ng putahe. Isang putahe lang naman. Ano ba ito si Grandma J? Pinagsasabi. Ayan. So, pagbukal-bukal na dyan, okay na. Ang bagal nga lang ng ating camera kasi nag-exclamation. Ayan. Nagdadaldal na naman si Grandma G. Ang mukha na naman niya nakabalandra. Thank you for... Alam ko ang sinasabi niya. Thank you very much for watching. This is Grandma J, inyong lingkod. Inulit ko lang kanina. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo. Final na po to. Pa-share and follow naman my Grandma G Facebook page. O, ayan, matuwid na. Hindi na nabubulol si Grandma G. Ulitin ko uli, follow and like my Grandma G page. Babu!